Hello mga Kalodi Waps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you're watching Ram's Diary. Yeah! Pasensya na mga idol kasi medyo natagalan ako sa pag-update dito sa YouTube channel ko kasi nga busy ako sa trabaho and pansin nyo 4 weeks ago or magwa 1 month na mula nung nakapag-update ako. So, meron palang nag-PM sa Facebook account ko and tinatanong niya kung legit po ba yung tinatawag na biodata selection. Okay? Yes, legit po ang biodata selection pero ginagamit po yun ng mga scammer para makapang-scam po sila sa mga aplikante na nagbabalak na mag-apply dito sa Taiwan. Pero bago ko explain no kung paano tayo makaiwas sa scam ng biodata selection, is explain ko muna sa inyo kung ano po ba yung biodata selection, okay? Ang biodata selection po, ito po yung process ng ibang agency kapag yung company nila na hawak dito sa Taiwan is urgent hiring, okay? Kasi kapag once na regular process po kasi, di ba kapag once na nag-apply tayo, meron na tayong requirements and qualified po tayo, magpipila po tayo ng biodata ng agency. And then maghintay po tayo ng text o tawag sa kanila kung kailan po ang schedule ng interview. Yun po ang process kapag once na regular process ng isang agency. Pag sinabi mo pong biodata selection, kapag once na may complete requirements ka na at nag-apply ka sa agency, and qualified ka, mag-fill up ka ng biodata ng agency, and yung biodata na yon ipapasa mo sa mga staff. Sasabihan ka na ng staff na since qualified ka, i-line up ka namin for biodata selection. Ibig sabihin, wala na po kayong hihintayin na text or tawag for interview. Ang hihintayin nyo na lang po na text or tawag is kung kailan kayo mag-medical. Ano po ba pinagkaiba nito sa ang regular process? Ibig sabihin, hindi na kayo dadaan ng interview. So kung para sa akin, mas okay ang biodata selection kasi una sa lahat, hindi ka nakakabahan. Hindi ka naman pa-practice kung ano yung sasagot mo during interview. Hindi mo na kailangan pag-aralan yung mga mga sample question during interview kasi nga wala na po siyang interview. Isa rin sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng biodata selection or bio selection is yung company is wala silang time na kapag set up ng schedule for interview. For example, busy sila o hindi talaga sila kaya makapag-schedule ng interview. Kaya ang ginagawa nila, pinapaubayan na lang nila sa agency na manghihingi sila ng mga biodata na qualified applicants din ipapasa sa company dito sa Taiwan. Ang pagkakalam ko is i-scan yun yung biodata nyo. Tapos pag nakita ng employer dito sa Taiwan, titignan na lang nila base doon sa pinilapan yung biodata. Kaya nga mas maganda kung gandahan nyo yung pag-fill up ng biodata. Hindi ko sinasabing gandahan nyo yung written, yung sulat nyo. Ibig ko sabihin is, yung experience, yung experience na sinasabi ko, kung mas maganda, may experience kayo, much better. Kasi makikita kasi ng employer dito sa Taiwan, may experience pala to sa factory and related to sa hinahanap nating aplikante, kaya baka ito kunin natin. Ganon. At kapag once na nakapili na po si employer, ibabalik po niya yun sa agency dyan sa Pilipinas. For example, merong 150 na applicant, okay? Biodata selection. Ipapasa po yung 150 na yon, yung qualified applicant na yon, yung biodata, ipapasa yun dito sa employer sa Taiwan. Yung employer naman, i-check nila, double check kung sino yung mas malapit or semi-qualified doon sa hinanap nilang aplikante. So, out of 150, ang nakuha nila is 100 applicants. So, yung 50, reject na yon. So, yung 100, puproceed na po yun. Sorry. Ipoproceed na po yun for another sala na naman. So, for example, 50 is mag-undergo na sila ng medical examination. So, yung another 50 is backup po sila. Okay? Yung backup po is kapag once na may out of 50 doon out of 50, sa 50 applicants na nag-undergo ng medical, 20 doon is bumagsak na medical. So, 30 lang nakapasa. Yung another 20, kukunin dito sa remaining na 50 applicant na backup. So, ganun po yun. Kaya ang ginagawa ng ibang aplikante na under backup applicants is nagdadasal sila na maraming hindi makapasa sa medical, which is hindi ko alam kung tama o mali. Pero para sa kanila, kapag may bumagsak, swerte sila kasi sila yung isa sa alam, di ba? Pero yung nag-undergo ng medical, darasal sila na sana ba yung successful yung medical kasi syempre,
Kapag once na bumagsak sila, wala nang chance, di ba? So, ganun po yun. So, para naman po makaiwas sa scam or mga sa scammer, sinasabi po kasi ng mga scammer, no? Kasi meron pong mga aplikante na, alam mo yung gusto talaga nila makapag-apply o makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kaya naghahanap sila ng agent online. Ngayon, nakahanap sila ng agent na hindi legit or illegal recruiter. So ngayon, ang sinasabi po ng isang illegal recruiter or scammer is, meron kami hiring by data selection. Ginagamit nila yung word na by data selection from legit by data selection to scam na by data selection. Oh, pero kailangan mo po muna magbayad ng dito, ganyan. Once na mag-a-apply po kayo, no, wala po talaga kayong babayaran na malaki. Wala pong processing fee, line-up fee, mga ganun, wala. Ang babayaran nyo po, yun lang po talaga yan is kapag once na medical kayo. Yun po talaga. Ngayon, ginagamit po kasi ng scammer yon. And take note, sasabihin ng scammer, send mo sa GCash yung payment through bank transfer or Palawan. Never po talaga gumagamit ng ganitong mode of payment ang mga legit agency. Okay? Doon pa lang, red flag na po yun kapag once sinabi po yun ng scammer na agent na nagpakilala sa inyo. And also, yung payment po is ginagawa lang po sa loob ng agency. Kaya nga, bago kayo makipag-transaction sa mga nagpapanggap na legit agent is dapat nakapunta na kayo sa mismo agency. Kasi mismo yung staff ng agency ang magsasabi na, oh, meron kaming hiring by data selection. Okay? Para sa akin talaga, mas magandang by data selection kaysa regular process. So yun mga idol, sana nakatulong tong video nito. Don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin para ma-notify yung mga kapwa nating aplikante na nag-a-apply dito sa Taiwan.